Praise God! Magandang Sabado ng gabi sa bawat isa po. Sino po ang excited sa word ng Lord? Sino po ang nag-e-enjoy sa word ng Lord? Hindi lang po pag Saturday, kundi everyday. Amen? So, nasa bagong series po tayo at napakabilis po ng panahon at this is our second week para po sa bagong tema po natin, the I am declarations of Jesus. Ito po yung unang pangalan na sinabi ng Panginoon kay Moses, I am that I am. Ako ay ako. At this is very profound, no? Dito po yung malalim. At this I am was revealed by Jesus in the Gospels, especially in the book of John, na meron pong 7 sa book of John at meron pa hong 2 sa ibang Gospel na pag-aaralan po natin kung di pa darating ang Lord until September. Well, anyway, last week po na pag-aralan po natin, I am the bread of life, ang sabi po ng Panginoon. That means Jesus is the most important, most essential po sa ating buhay. Wala nang iba because nobody can complete us, nobody can satisfy us except Jesus alone. Amen. Amen. And then, ang pag-aralan po natin, I would like to remind you that being satisfied with the Lord ay hindi po siya automatic yung ay, Kristiyano na ako, Pastor, kilala ko ang Panginoon. Bakit meron pa akong hinahanap? It is because you have a duty, you have a responsibility that being satisfied with Jesus, hindi yun parang genie ang Lord, na trabaho niya na i-satisfy ka lang niya. You have a work na kailangan mong gawin, you have a responsibility, and that is to commune with Him every day. I tell you, if you do not pray, if you do not devote yourselves, your time, in praying and reading the Word of God, you will never be satisfied kahit kakilala mo na ang Panginoon. Because you need to dwell in His presence. Amen. Kaya nga po kung minsan, Kristiyano ka na, bakit meron ka pang hinahanap? It is because you lack prayer and you lack time to read and meditate the Word of God. But once you dwell in the presence of God by reading the Word of God, worshiping Him, communing with Him, talking to Him, not just asking what you need, but dwelling and loving Him and worshiping Him, that will bring you satisfaction. Hindi ka makukontento kung sabi mo lang, tinanggap ko na ang Lord. Kaya marami po yung naghahanap pa ng iba-ibang reliyon kahit po nakita na nila kung paano ma-born again, but it is because gusto nila, finifeed lang sila, pinapakain lang sila, pinapasubo lang sila. Alam niyo po kapag baby ka, ganun ka, pero kung ikaw ay lumalago na bilang Kristiyano, dapat nababago ka. Amen. Lalo kang lumalalim. And I tell you, if you just practice worshiping the Lord, if just practice the presence of God, just like what we're doing now for 4 weeks, 1 month na po sa Wednesday. I tell you kayo pong hindi pa nag-attend ng Wednesday. So so amazing to experience the presence of God. Amen. Sino po nag-attend ng Wednesday dito? Ang sarap po sa presence ng Lord. Ang sarap pong kumilos at mag-minister po ang Holy Spirit sa atin na ipuspusin niya po tayo. But sana yung pong mga available pa sa inyo ng Wednesday, makapag-attend po kayo. Now, kayo naman nag-attend ng Wednesday, hindi lang po Wednesday tayo dapat nananahan sa presence ng Lord. You will never be satisfied again if once a week ka lang nakikipag-commune kay Lord. Dapat every day. Amen. Alam na alam mo kapag kulang sa presensya ng Diyos ang isang Kristiyano, madali siyang matukso, madali siyang mag-init ang ulo, madaling matisod, madaling makapagsalita ng hindi tama. Anyway, so much for that. But, hindi pala, meron pa. Dapat, if Jesus is our satisfaction, kailangan po, at siya po yung pinaka-essential, we need to share Him. Because there are so many people, yung nakikita nyo pong nagsusugal dyan, umiinom, o kung anong ginagawa ang kamunduhan, na wala kay Kristo, malulungkot po ang mga taong yan. They're looking for satisfaction in the things of this world, but nothing and no one can satisfy a person except Jesus alone, because we have an eternal vacuum. We have an eternity in our hearts that only God, only Jesus can fill that vacuum in our hearts. Amen. So ngayon po pag-aaralan po natin, I am, sabi po ng Panginoon sa pangalawang declaration niya, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan.
Dito po sa John 8:12, sabi ho dito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Heavenly Father, we thank you po sa buong araw na lumipas at sa gabing ito. Narito po kami upang pasalamatan ka, sambahin at papurihan because you are worthy to be praised, you are worthy to be worshipped, and you are worthy of all the glory. And we thank you for your goodness. We thank you for all your faithfulness, for all your provisions, for sustaining us, O God. Even right now, we thank you na nandito po kami, Panginoon. Wala po kami kung saan-saan na walang kakwenta-kwentang mga bagay na ginagawa ng ibang tao po ngayon. But we thank you that we are here, Lord, that we are here also, Father God, to feed from you, from your word, to eat your word, to be blessed by your Holy Spirit, to be filled by your Holy Spirit. And we ask you once again, Father God, Holy Spirit, that you open the eyes of our understanding, each and every one of us, oh God, even the first-timers, that we may receive the full blessings, the full revelation from your word, that we may be changed, be transformed by the renewing of our minds, oh God, through your powerful word. And as we receive your word, that there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. And bless our spirit, soul, and body. In Jesus' powerful name we pray, ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Ang sabi po ng Lord dyan, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ano po ibig sabihin ng Panginoon dito? Sabi po ng Panginoon dyan, siya po ang ilaw ng sanlibutan. Ang sinumang sumunod sa Kanya, o ang tawag po dito, mag-obey po sa Kanya, hindi na po lalakad sa kadiliman. Mamaya po mas explain po natin what is darkness in the Bible. But we'll have the light of life. Tayo po na tumanggap na sa Panginoon, yung pong tumanggap na sa Panginoon, magsabing Amen. Dapat po meron na tayo itong liwanag ng buhay. May liwanag ng buhay. Alam niyo po, yung mga pansinin niyo po, yung mga taong wala kay Kristo, madidilim po yung aura, yung countenance po nila. And even Christians, some Christians, tingnan niyo po yung katabi niyo, kung minsan Kristiyano na yan at matagal ng Kristiyano, pero yung pagmumukha niya, no, yung pong bagsak at madilim na madilim. It is because hindi na naman sila nagdidwell sa presence ng Lord. It is because hindi na naman sila nagtitiwala sa Diyos. Kung sino-sino naman ang hinahanap at humingi ng pera, humingi ng uutang na naman, ng bibiktima na naman. Dahil wala siyang tiwala sa Diyos, dahil wala siyang panahon sa Diyos. Kahit napakatanda na niyang Kristiyano. Tahimik sa Calvary Temple. Kaluguran ko po niya, sabihan ko ito kasi papunta kayong impyerno nung makanyang kayo. But we need the light of Jesus. Wala pong may gusto ng madilim. Yung gumagawa lang ng kasalanan ang may gusto ng madilim. Kahit po sa gabi, ayaw po natin ng brownout, gusto natin may ilaw. At halimbawa po ngayon, di ba kung minsan nagba-brownout po sa atin, at kapag bigla na lang po nagkailaw, pumapalakpak tayo. Because maganda ang maliwanag. Wala pong sigurong tao na, gustong-gusto ko madilim. Kahit po yung pinanganak na bulag, ayaw po nila ng bulag. Gusto pa rin po nilang makakita. Kaya kung naalala niyo po si Bartimeus, no, nung tinawag siya ng Lord, talagang excited siya kasi eto na, makakakita na ako ng liwanag. Dahil tinawag ako ng Panginoon ng liwanag. Amen. So, ang sinasabi po ng Lord, kapag whoever follows me, sabi diyan, I will never walk in darkness, hindi ka na lalakad in fear, in despair, in the dominion of Satan, but you will always have the peace, the joy, and righteousness in the Holy Spirit. So anyway, number one na po tayo. What are the other meaning? Now, what other meaning is there to Jesus being the light of the world? Another meaning is that He is the overcomer of darkness. So He is the kaya sinasabi niya, I am the light of the world. I am the overcomer of darkness. Now, yung darkness po dito, hindi po yung madilim lang nung nag-brown out o yung gabi. But darkness ay marami pong ibig sabihin sa Bible. So what is the meaning of darkness in the Bible? Darkness is sin
evil, rebellion, sabi po dyan, deception, fear. No, hindi lang po siya basta evil, despair, yung pong hopelessness, para wala ka ng pag-asa. Excuse me po, unbelief or doubt, moral depravity, ito po yung wala ng moral, mga bastos na at puro kasalanan na lang ang iniisip, wickedness, Satan's domain, ito po yung darkness, ito po yung kaharian ni Satan, the kingdom of Satan, spiritual ignorance or blindness, yung deceive ka, deception, separation from God, ito po yung napakatindi po. Ang separation from God, ito po yung hanggang, tinatawag po itong papunta ka na talaga ng impyerno. You are separated from God. Ang hell po, ang Gehenna, ang lake of fire, ang ibig sabihin po niyan is separation from God, which is so terrible, judgment and punishment. So ito po ang napakarami, I do believe meron pang mga ibang definition na ito po kinuha ko pong isa-isa sa Bible, pero I do believe baka meron pang ilan, pero it's like na parang halos kompleto na po yan kung paano natin maunawaan ang darkness. So, ang sinasabi ng Lord, whoever follows me will never walk in darkness. You will never walk in sin, in evil, in rebellion, in deception, fear, despair, unbelief. You will never walk in moral depravity, wickedness, Satan's domain, spiritual ignorance or blindness, separation from God. You will never walk in judgment and punishment. Ang sino man daw pong lumalakad na kasama ni Kristo. Dito po sa John 16:33, sabi dito, I have told you all this so that you may have peace in me. Ito mga all this nito yung mangyayari sabi po ng Panginoon sa mga disciples, ito yung mangyayari sa inyo, ganyan-ganyan. So here on earth, you will have many trials or sorrows. Sa ibang salin po, and sorrows. Sa ibang salin po, tribulation. Marami kayong kapighatian na harapin sa mundong ito. Kaya nga po, it's not true na kapag born again ka na, wala nang problema. Huwag niyong paniwalaan po yung mga ganun, pastor. Wala akong ganun. Lahat tayo, bawat taong buhay sa mundong ito, may problema. Ang masarap lang sa pagiging Kristiyano, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo matatalo. Kaya sabi niya dyan, but take heart, be of good cheer. Huwag kayong magulumhanan, do not worry, but be happy, sabi ng Lord, because I have overcome the world. I have overcome darkness. Kaya nga po sa mundong ito, kaya nga sabi ng Lord, I am the light of the world because the world is full of darkness. Amen. It's full of misery, it's full of, hindi, pastor, masaya sa party. Masaya lang pang sa ilang minuto, ilang oras lang. After that, parang lumalalim yung emptiness sa puso mo kapag wala ka kay Kristo. Amen. At napag-aralan po natin last week, nasabi ko po sa inyo, kapag hindi mo inuuna si Kristo, nagkakaroon ng vacuum, emptiness sa puso mo. Because if Jesus is truly essential for you, gagawin mo ang lahat para unahin siya. Unahin siya sa prayer, unahin siya sa devotion mo, unahin siya na mag-church ka, unahin siya na mag-CU ka. Praise the Lord. Salamat sa malakas na amen, Pastor Jun. Ano ko po yan, talagang supporter ko. Kaya, uunahin po natin ang Lord. Nasambit nga po ng isang senador sa Senado, kapag gusto, maraming paraan. Kasabihan po natin yan, kapag ayaw, maraming dahilan. May paraan pag gusto. Aga na kayo, ikatamong maglolo ka dita. Para akit me, gawan mo yung gana-gana. Hanggang mukyat na kakang buko kalupa ng Pastor John. Please miya mo yung kaya kang kayakit miya mo. Marami pong paraan kapag gusto mo. Lalo na po pag sa gawain po ng Lord, kung gustong-gusto mo, the Lord will make a way. The Lord will make a way. Praise God. No? Sa isang CEO po ng, I think CEO ni ata ni Sarah, na-share po kami sa amin kahapon, meron siyang 2 job, but because of the message that she heard last week, that it's not right to have a double job. Hindi tama na may double job ka. Pastor, kulang yung ano ka eh. Hindi ka nagtitiwala sa Lord. Marami ng testimony dito, underpaid, no, below minimum, hindi lang minimum, pero maayos ang buhay na kapag patapos ng mga colleges. Tayo lalo si Pastor Edwin. For
for almost 3 decades, janitor po siya ng church na ito, pero napagtapos siya ng nurse at teacher. Hindi solusyon yung magtrabaho ka ng magtrabaho. Ayaw ng Diyos na nagpapagod tayo. Kaya nga po ginawa niya yung gabi para magpahinga ka na. Ngayon, kayo yung may mga trabaho sa gabi, mag-pray kayo. Ito pong kinukwento ko sa inyo, yung senior po ni Sister Sarah sa amin. Yung dalawa po yung trabaho niya, mas malaki yung trabahong binitawan niyang isa, nasa 80 to 100,000 ang sahod. Pero binitawan niya kasi maapektuhan yung CU. Alam niyo po, i-bless po ng mas matindi ng Lord yun. I'm sure of that. I'm sure. Marami po yung nagpapakasasa sa trabaho katulad ko po noon. Tulog ang mga pamilya ko. Pag umalis ako, pag umuwi ako, tulog pa rin sila. Pero nangyari sa akin, nasira ang health ko. Yung kinita ko, kulang. Ang sabi ng Lord kina Peter, throw your net on the right side of your boat. Lord, kanya, magdamag kaming fisherman kami, ikaw carpenter. But dahil sinabi mo, susunod kami. Hindi po ma-contain yung napakaraming isda. Tinawag pa yung bangka po ni James at yung dalawang bangka halos lumubog. Anong ibig sabihin nito? Yung magdamag mong na trabaho o yung 10 years na trabaho mo sa abroad, pwedeng ibigay ng Lord yan in just one day kung si Lord talaga ay essential, very important sa iyo. Kaya ako sinasabi ito kasi nga po, dapat magliwanag sa atin ito dahil si Kristo ang liwanag po sa atin. Amen po ba? And kaya nga, be of good cheer. Pastor, maliit yung be of good cheer. Hindi ka pababayaan ng Lord. I have overcome darkness. Ang sabi po ng Panginoon. Sa John 12:46, ang sabi po dito, I have come into the world as light so that no one who believes in me should stay in darkness. So, hindi po tayo dapat magstay in darkness. The power of darkness is broken when we put our faith in the Lord Jesus. Ang sabi po dyan. Kayo kayong babo, makatugi kayo. Sinabi ko na ito, pakilipat yun eh. No? The power of darkness is broken when we put our faith in the Lord Jesus. Amen. Because yung pong darkness sa buhay mo kahit Kristiyano ka, if you will not trust Jesus, if you will not trust with all your heart, laging madilim ang buhay mo, laging malungkot ang buhay mo, kahit na matagal ka ng Kristiyano. Lagi ka pang matampuhin kapag ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos. Pati sa Panginoon, nagtatampo ka pa rin. It is because hindi ka nagdudwell sa Kanya. Amen po ba? Alam niyo po, when Moses nagdwell siya sa presence ng Lord for 40 days and 40 nights, nasilaw ang mga tao sa pagmumukha ni Moses because the glory of God ay nagsashine sa pagmumukha ni Moses. Alam na alam mo po yung mga taong nagdudwell sa presence ng Lord. Sa pagmumukha pa lang po. That this is not being judgmental, pero magtataka ka, bakit ang liwanag ng pagmukha ng taong ito? Pero actually, katuling. Yes, meron pong ganyan. Tuling pero mag-shine niya. Mag-glow niya. Pero meron nga iba, ang puti-puti, ang dami na niyang kinain at nin-apply na glutathione, pero dahil wala siya kay Kristo, maitim pa siya kay Satanas. Because hindi siya nagdudwell sa presence ng Lord, hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Tayo po mga Kristiyano, may discernment po tayo dyan, nakikita natin sa pagmumukha, nakikita natin sa mata. Because the eye is the window sa soul ng tao. Amen. So power of darkness can be broken kung tayo magtitiwala, magdwell sa presence ng Lord. Sabi po ni David sa Psalms 18:28, You, Lord, keep my lamp burning. Sino po daw ang yung pong ilaw niya ay patuloy na nagbe-burn o umiilaw? Sino nagpapailaw? Si Lord. So kung di ka nagdudwell kay Lord, paano iilaw yung lampara mo? Kaya lagi kang madilim. Kung wala kang time, you are not devoting yourself in prayer and in meditation sa word ng Lord.
So, and then sabi dyan, my God turns my darkness into light. Alam niyo po, mayroong kantang dito na, mayroong pong kanta ngayon na talaga pong, minsan may mga ayaw kong maling-mali yung mga lyrics po, hindi biblical. Katulad po nung the reckless love of God. The love of God is not reckless. Hindi yan. Kapag sinabi mong reckless, minisip. Makanya nito. Gusto kasi siguro ng artist na ito, maging cool siya. But that is wrong. The love of God is pure and holy. According to the Bible. It's not reckless. Pinag-isipan yan ng Diyos. Nag-decision ang Diyos na tayo ay mahalin. And then, another song na nakita ko yung My God turns my darkness into light. Sinasabi niya, yung kasalanan daw niya, tinurn niya into light. This darkness, dito po sinasabi ni David, ay hindi po yung sin. Bagamat isa sa mga meanings na pinakita ko po sa inyo kanina, one of the meanings of darkness is sin, wickedness, moral depravity. Yun po yung ibang immorality, yung ibang meaning. Pero yung meaning dito, it's not sin. It is despair. It is hopelessness. Dahil dito po, ang daming kaaway ni David, gusto siyang patayin ni Saul. Ilang beses po siyang muntik ng masibat. Kaya kabang may sunyang metungi, kabang magkaya, ligtas lang po siya ng Lord. So in despair siya, lagi siya tumatakas sa mga kaaway niya. So sabi niya, my God turns my darkness. When we are going through this kind of darkness, in despair and hopelessness, at may mga problema po tayo, may mga problemang matitindi tayo dinadaanan, dumadaan tayo sa darkness. But pag na kay Jesus ka, even darkness is light to you. Kaya nga po, anong sabi ni David sa Psalms 23, even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk to the deepest darkness of my life, sa napakatinding dilim ng aking buhay, hindi ako matatakot dahil si Kristo ang aking ilaw at gabay. Amen. Kaya yun po sinasabi po ni David. It's about fear, it's about despair, it's about unbelief na ano kaya Lord? Pero nakita niya that even yung pong matinding problema ni David ay nag-iilaw pa rin ang Diyos. Nagkaroon ng pag-asa si David. Psalms 27 verse 1 to 3, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Amen. Sino po sa inyo dito na katulad ko noon po, takot na takot sa dilim? Alam niyo po yung, ito po si Ninong Jack pala. Ito po ang inutos na kang mamoy, tatang ko to. Halimbawa po, dito kami sa Lourdes, yung tindahan nasa kanto pa, at madilim, dahil po noon, walang ilaw yung mga poste. Kapag may ilaw yan, tinitiradol po namin. Kamanakit, matinong Pilipino na. Kay burida ay tira niya, shooter yan. Ding lamaran. Now anyway, sa takot ko po, tumatakbo ako sa daan. Dahil madilim eh. Kapag mayroong tao, pag wala na, takbo na naman. Alam niyo po yung pag umuwi ka ng gabi, naglalakad ka, parang may sumusunod. Yeni pala, kakalaskas siya mo yung pantalon mo. Mapapraning ka kayong takot. Yung pong, baka hanggang ngayon, yung iba sa inyo, so paano mag-CRM? Ano niyo po, if you have Jesus, dapat po labanan niyo po ito. Alam niyo po kung minsan noon po, lalo na pag dumadating po yung takot, halimbawa ayokong tumayo, ayokong umihi, ayokong tanang banyo, nakakatakot. Ang sasabihin ng Lord, hindi mo magtatagumpayin kundi mo haharapin. Kasama mo ako. Kaya pag tumayo po ako, Lord, ikang-kayabi ako. Tapos biglang maririnig mo yung mga pusa. Oh, Jesus name. Ikang-kayabi ako, Lord. Tiyo ba kung minsan yung mga pusa, bigla na lang ganyan? Balang pa mo, tiyanak lang ng bengi. Kaya imagine mo yung anak ng Janice. Ang mga kanya na, Jesus, Lord. But kung kilala mo si Lord, sabi ni David, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? And then sabi po niya, the Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Siya yung aking stronghold, siya yung aking sandingan, siya yung aking kalungan. Kanino ako matatakot, sabi mo ni David? When the wicked advance against me to devour me, yung masasamang tao, para nandyan sila para lamunin nila ako.
Sabi diyan, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Sila ang matatalo, ang sabi po ni David dito. And then, verse 3, though an army besiege me, nahuhuliin ako ng mga sundalo, my heart will not fear, though war break out against me, mayroong gera laban sa akin, even then, I will be confident. Why? Because the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? And when there is light, there is no fear. When there is Jesus, there is no fear. Alam niyo po yung mga stickers, saka po yung mga t-shirt na no fear. Dapat po sa atin po yun. Yung iba sabihin nila, no fear. Tapos meron silang pro-gun. Meron silang dembulugan at ilang pro-gun. Yung may symbol sila na baril. Ang sinasabi natin kung baril. Matapang lang sila dahil may baril. Pero tayo, matapang tayo, hindi dahil sa mga baril natin. Dito nga tipang baril-baril kaya kayo, lako, you know them. Alam mag-amen, pastor. Kahit wala kang baril, kung meron kang Jesus, meron kang tagapagtanggol. In fact, kapag meron kang baril, lalo ka nasa trouble ka. Because, kaya ka may baril, kanino ka nagtitiwala sa protection? Anong katwiran ng tao, kaya may baril siya for protection? Pag Kristiyano ka, ang protection mo, hindi ang baril. Pag Kristiyano ka, ang protection mo, si Jesus. Amen. Kahit Armalite pa yung harap sa'yo, hindi ka matatakot dahil poprotektahan ka ng Diyos. Amen. Hindi mo kailangan na magmayabang na may baril ka. Amen. Di rin takla rin mag-amen. At ikaw waring baril, o ako makapag-amen. And there is no fear in light kapag nasa ka na kay Jesus ka, nasa liwanag ka ng buhay na kay Kristo ka, walang takot yan. There is only peace, joy, and confidence. Amen. Yung pong kahit na gabing-gabi, bumabagyo, alam niyo po yung naranasan natin, madalang lang tayo magkaroon ng bagyo dito sa Central Luzon. Alam niyo ho, bakit? Dahil sa Pampanga, maraming nananalangin. Napakapalad po natin. Hindi tayo dinadaanan po ng matitinding bagyo. Madalas po sa balita, lalo na po yung mga panahon ni Undoy, tsaka mga milenyo, Yolanda, tsaka itang ating milenyo, di ba? Anyway, sa sobra, marami pong mga pastor sa Visayas at Norte po, nagtanong po sa mga pastor, bakit papunta dapat sa inyo ang bagyo, bakit saan pumunta? No? Ang sabi po ng mga pastor sa Pampanga, hindi naman namin pinalangin na pumunta sa inyo. Basta nanalangin kami na bawal dumaan ang bagyo sa Pampanga. Amen. So, siguro kung sino yung mahinang manalangin, doon dadaan to. Sasabihin ng demonyong bagyo, may nalang manalangin kaya ko dumala. Kaya Pampanga, malalaso ko kaya Pampanga. Because prayer works. The prayer of a righteous person is powerful and effective. It is only, remember this, it is only powerful if you apply prayer in your life. Hindi siya quotation na, wow, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Nakaman mag-pray, no ka rin yung power. It's powerless when you don't apply the Word of God. Amen. So kapag na kay Kristo ka, there is no fear. There is only peace, joy, and confidence. Kaya sabi ni David, even then I will be confident. Kahit marami akong kaaway, gustong pumatay sa akin, even then I will be confident. Because there is no fear kapag kasama mo si Lord. Kahit yung pumunta ka sa doktor, huwag kang matakot. Maraming sa atin, ewan ko kung meron dito, sino po dito yung meron silang regular check-up kahit hindi nila kailangan. Sabi ko naman, mga pilan lang, mga ilan lang. Pastor, bakit hindi kayo nagpapacheck up? Tatakot kayo. Pastor, ala kasi panggastos eh. Di manyag ka kang Lord. Yan, di ninanak kang Lord. Makahirap na ka. Kunwari, meron ka na ng pang check up. Marami kang pera. Marami ka talagang pera dahil si Lord, di kanya pababayaan. Ang tanong, magpapacheck up ka kaya? Yan naman kailangan, Pastor. Hindi po, bilang tao po, kailangan natin na-check up. Kahit po annually lang. Yung iba nga po, semi-annual eh. Every 6 months. Kasi kahit anong sabihin ng doktor, kahit ano yung result, hindi ka dapat matakot. Kahit sabihin na, ay nakinalulungkot ko po, meron kayong cancer. At 2 minutes lang po ang buhay nyo. At sa 2 minutes na ito, over pa ang kalaban.
Kahit over pang kalaban sa 2 minutes, even then I will be confident. Why? Because the Lord is my shepherd. He is my great healer. He is my great provider. My Jehovah Rapha, my Jehovah Jireh, my Jesus. Amen. Kaya nga po, huwag tayong matakot. But you know, it takes effort. Sabi po natin dito, it takes effort to live in victorious light. We must constantly walk in His light, empowered by His grace. Again, it is not automatic. Kung paano hindi automatic na satisfied ka kay Lord, you need to pray, you need to have time to commune with Him para ma-satisfy ka talaga. It is also not automatic na tayo ay nasa liwanag lagi o wala, nandyan yung no fear, nandyan lang yung peace, nandyan lang yung stillness, quietness, nandyan yung joy, nandyan yung being confident in the Lord. It's not automatic. It takes effort, ang sabi to live in victorious light. Ang sabi po sa 1 John chapter 1, 5, 7, this is the message we have heard, ang sabi po dyan, from Him and declared to you, God is light, and in Him there is no darkness at all. Did you know in heaven wala pong anino? Kaya nga po pag nakikita yung anino nyo, ang gana kakini, nakatutugi ka, nakakuha mo. No, sa heaven, kasi po tayo rin po ay nagliliwanag. Because that is the original creation. We are covered with the glory of God. One of the meanings of glory is yung pong illuminance or yung light ng Panginoon sa atin, yung liwanag ng Lord sa atin. So, nagliliwanag tayo. Kaya nung una, sina Adan at Eva, nagliliwanag po sila, pero nung nagkasala sila, napundi. For all have sinned and fall short of the glory. Bumagsak yung glory. Nakita nila, hubad sila. Hindi po tama na isipin po natin na ginawa si Adan at Eva, yung mga hayop may mga balahibo, yung mga ibon may balahibo, pero si Adan at Eva, maglakad lang alang-salon. Actually po, hindi po ganun ang picture. Ang picture po doon, nagliliwanag sila. They were clothed in righteousness and glory of God. And ito yung restore ni Jesus po sa atin sa krus. Yung dati po, madaling tayo, patay ang spirit natin, nabuhay ang spirito po natin. Ngayon, we are clothed in righteousness and glory of Jesus Christ. Alam niyo po, ilan na, manood po kayo kahit sa YouTube, pero yung ibang kakilala ko po na dating mga mangkukulam at saka po pamilyang mangkukulam, nakikita nila ang tunay, sabi niyo po tunay. Ang tunay na Kristiyano, nagliliwanag sila dahil sila'y nakatakip ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapag yung mangkukulam, hindi takot sa'yo, pundido ka. Palitan mo na yung bombilya mo. No? Masating bombilya yan, mag-GE na ka or Philips. Yes, Jesus light po ang pinaka-the best. Hindi po kung ano-anong ilaw na tinitingnan po natin. Pupunta ako sa kaibigan ko, sasaya ako, pupunta ako sa party. Naghahanap ka ng ilaw that will lit up or light up yung buhay mo. Pero nandyan si Jesus. Nandyan si Jesus. Amen? Amen. No, kanina ako. So sabi po dyan, so live, sorry po. God, in Him there is no darkness at all. In verse 6, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. Kung sinasabi mo sabi po dyan, kung sinasabi mong meron kang fellowship o communion, nakikipagniig ka sa Diyos, kilala mo ang Diyos, at lumalakad ka pa rin sa kadiliman, anong kadiliman to? Lumalakad ka pa rin sa kasalanan, sa mga bisyo. Ano pa? Lumalakad ka pa rin sa mga unbelief. Lumalakad ka pa rin sa takot. Lumalakad ka pa rin sa despair, sa hopelessness. Lumalakad ka pa rin sa anxiety. Lumalakad ka pa rin sa depression. No? Nagsisinungaling ka. Because it is impossible na kapag na kay Kristo ka, lalakad ka pa rin sa kasalanan. It is also impossible kung talagang meron kang fellowship kay Kristo, ay lumalakad ka sa takot, sa despair, at saka po sa depression. Ang solusyon sa depression po, salamat po sa mga psychiatrists, pero hindi sila ang solusyon. Si Jesus. Tinanggap niya si Jesus, dapat turuan niya po yung tao na laging makipagniig kay Kristo. Dahil ang demonyo, hindi po yan basta aalis sa paligid niya. Kapag nakita niyang may duda na naman, meron na namang unbelief, papasok na naman yung depression sa buhay ng tao. Ganyan din po nangyayari sa ating mga Kristiyano.
Kaya nga po, the devil is like a roaring lion, sabi po sa 1 Peter chapter 5, no? Seeking whom he may devour. Amen? Naalala niyo pa po yung damulag? No? Ang diablo po naghahanap po ng damulag. No? Na nahihiwalay po sa kanyang CEO. Seeking whom he may devour. Kaya nga po dito, we lie, sabi nagsisinungaling tayo kung naglalakad pa rin tayo sa darkness, naglalakad sa kasalanan, sa despair, sa unbelief. Kaya nga po kung ano man ang problema po natin, ano man ang kasalanan po natin, surrender natin kay Lord. Ano man ang problema po natin, ibigay din po natin kay Lord. Amen. And just live a happy life dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pastor, madali mo lang sinasabi yan. Opo, alam ko niyo po bakit madali? Dahil nakita ko na totoo ang salita ng Diyos. For 18 years and 7 months na nagdadialysis ako, hindi pa nagdilim ang buhay ko. Dumaan man ako sa kadiliman ng coronavirus, ng muntik na ako mamatay sa ICU or anuman po, pero even then, sa mga oras na yon, maliwanag pa rin ang buhay ko dahil hindi ako iniwan ni Kristo. Kaya sinasabi ko po sa inyo ito. It is so true. Actually po, it's too good to be true. It's too good to be true, yet it is really true that God is good all the time. That He will never leave you nor forsake you. Isa lang ang hinihingi ng Diyos sa atin, magtiwala tayo ng buong puso. Amen. Amen. Praise the Lord. But if we walk in the light, ang sabi ko dito, kung tayo talaga lumalakad kay Kristo sa liwanag, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. That is why, ang sabi po ni Paul, do not be unequally yoked with unbelievers because we can never walk with other people walking in darkness. You can never walk with God holding hands with the devil. Amen. Yung nakapaka po, Lord, kalaguranda ka, pero yung diablo holding hands mo siya, kami gaganakatikon-time. Kaya ka. Hindi po pwede po yun. Kaya nga po, sabi diyan, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship. Walang fellowship po ang darkness. Kaya nga po kung minsan mayroong umaalis sa church, kahit kakilalanin na sa Kristo, because they love darkness. Umaalis sa CU mo, because they love darkness. They love darkness. It is a matter of choice po pa rin. Pero ito po yung maganda. If tayo lumalakad sa, lahat tayo naglalakad po sa light, lalo po sa ating CU, kapag nagfe-fellowship tayo, and then sabi po dyan, the blood of Jesus and purifies us from all sin. Yung po ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, nung meron kang darkness, meron kang kasalanan, pero pag-attend mo dito, paglabas mo, ang sarap ng feelings. Yung po ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, pero nag-attend ka ng CU, pagtapos na sa kalagitnaan ng CU, nakikita mo, gumaan ang pakiramdam mo. Because, sabi po dyan, when we have fellowship with one another, because we are walking in the light all together, the blood of Jesus is purifying us, is cleansing us, sanctifying us. Kaya nga po, masarap po yung malinis, hindi ho ba? Masarap po yung pinatawad ka sa kasalanan. Mabigat po yung meron kang tinatagong kasalanan. Meron kang tinatagong kalamaran. Amen? So, alam niyo po yung mga ganon. Meron kang tinatagong hidden agenda. Sister ka, yan. Dramahan ke pa. Sabihan ko, masakit ko, kailangan ko yung panulo. Ting! Kasi kanan Why? Because you're not walking in darkness kapag ganun po ang kaisipan mo. At you are not being purified. You are so dirty because you are allowing the devil to deceive you na hindi ka magtiwala sa Diyos. Pero kung nagdumalakad tayo sa tulad po ngayon, God is purifying us through the blood of His Son, Jesus Christ. Nandito ka, ang sarap ng pakiramdam, di ho ba? Ang sarap na kahit si pastor, umabot siya ng 10 o'clock na mag-preach. Hindi na ako kailangan ni timing ni Jaira. No? Pila na rin mag-amen. Ang sarap pong pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Ang sarap pong nagdudwell sa presence ni Lord. Amen. Tingalo yung pakabado na naman siguro yung pastor. So it is impossible for us to claim to live in Jesus. Sabi tamo po Ken. It is impossible for us to claim to live in Jesus, but still live a wicked
a wicked worldly life, and there is no true godly fellowship between those who are faithfully living in the light and those who are not. Amen. I hope nagutan po natin ito. It is impossible. Sabi nga po kanina, and there is no true fellowship. Ephesians 5:8-10. For once you were full of darkness. Dati po, punong-puno tayo ng ano. Bakit sinabi ni Paul to? Kapag wala ang tao kay Kristo, punong-puno siya ng kadiliman. Kapag pumunta ka sa bahay po nila, madidiscern mo bakit ang ganda-ganda ng bahay, malinis naman ang bahay. Pero bakit yung aura ng bahay, madilim, malungkot. At parang, mabigat po ang pakiramdam mo. At nakaka-sense ka ng evil spirits sa bahay. It is because, alam niyo po, kung sa bahay po natin, tunay tayong Kristiyano, hindi na mainitin ang ulo mo, nakamanagkas. When you curse, you are cursing your home. When you curse your family, you are cursing your family. You are putting death, kamatayan sa kanila. Alam niyo po, siguro kung bago-bago kang Kristiyano, maintindihan ko pa kung nagmumura ka pa. Pero kung halimbawa, tagal-tagal mo ng Kristiyano, kapatid, palamura ka pa rin ngayon, something is wrong. Kailangan mong magpa-pray sa mga CU mo. Dahil may mga demonyo kang inaalagaan. Amen. Praise the Lord. Tahimik. Makanya naman yan, Pastor. That's true. If you want your life, ang sabi po ni Peter, if you want to live a life, a peaceful and a prosperous life, keep your tongue from evil. Keep your tongue from evil. Actually, kinote lang yun from the book of Proverbs. No? So, sabi po dyan, dati sa darkness tayo, but now you have light from the Lord. Nasa inyo na ang light ng Lord, sabi po dyan, so live as people of light. So live as people of light. Ito sinasabi ni Paul, tinanggap nyo nga ang Panginoon. Dati kayong nasa darkness. So live. Therefore, live. Anong ibig sabihin dito? Live as people as light. It is not automatic. It is a decision na magmula ngayon, ang mga gagawin ko, mabubuti at matitino. It is a decision, hindi siya automatic. Lord, bakit nagsusugal pa rin ako? Lord, bakit nagbibisyo pa rin? Bakit, Lord, ang sama pa rin ng ugali ko? Because you need to make a decision, magmula ngayon, lalabanan mo ang lahat ng kasamaan. Amen. So live, kaya inutusan sila ni Paul, it is a command, it is not a suggestion, it is not an option, but it is a command. Live, mabuhay kayo bilang mga ilaw ng sanlibutan ito. For this light, sabi po sa verse 9, within you. Within us, nandiyan po yung seed of the Word of God, na born again po tayo, the Holy Spirit, the grace of God, nandiyan po yung light, nandiyan po si Jesus within us. Because this light within you produces only what is good and right and true. It is impossible kung nasa iyo ang ilaw, magpo-produce po siya ng hindi tama. Kaya sabi po dyan, carefully determine what pleases the Lord. Lagi mong isipin, ito ba ang kalooban ng Diyos? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? By reading the Word of God and asking through the guidance of the Holy Spirit. So as believers, it is a choice to live and walk in light. Kung nasa atin ang light, this light na nasa atin po, the light that is within you, it will only produce what is good, right, and true. So the light we receive from the Lord produces only what is pleasing to the Lord. Amen. So this is how we know that we are overcomers of darkness. Paano na malalaman that we are overcomers of darkness, of sin, of despair, of God, the kingdom of Satan's domain, of moral depravity, of any evil form. Paano natin malalaman that we are overcomers of darkness? When we produce good fruit in our lives. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Amen. Ito yung 9 elements po ng fruit of the Holy Spirit. Number 2, what other meaning is there to Jesus being the light of the world? Another meaning is that He is the revealer of truth. Siya po ang nagpapahayag ng katotohanan dahil siya lang ang katotohanan. Ang salita lang niya ang katotohanan. Amen. So sabi po dito sa Luke 24:45, then He opened their minds so that He could understand the Scriptures.
ito po yung nagpakita ang Panginoon sa mga disciples niya after niyang mag-resurrect from the dead. So glorified body ng Lord dito, He opened their minds, no, so that they could understand the scriptures. I tell you, kahit gaano ka pa katalino sa paaralan, sa eskwelahan, kung ikaw man ay nag-top notcher sa mga board exams, hindi mo maunawaan tong Biblia, kapatid, without the Holy Spirit opening your eyes. Kaya binuksan po ng Panginoon ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, the eyes of their understanding, so that, ang sabi po dyan, so they could understand the scriptures. And that is why every time you read the Word of God, you need to pray. No? Ako po, madalas kong sinasabi ito. No? Ang lagi ko po sinasabi, araw-araw po ito, Father God, open the eyes of my understanding so that I can know you more, so that I will be transformed by the renewing of my mind. Through your powerful word. Because kahit na ano pang research ang gawin mo, kahit marami pong mga theologians, ibig sabihin po ng theologians, magagaling po yan sa Bible, yet bulag pa rin po sila. Because there are theologians, kung kailan sila napakagaling sa Bible, nag-backslide. Hindi po matalino talaga yun, mga mangmang. Dahil ano po sila, sa sarili nilang katalinuhan. Kasi kung talagang nasa iyong katalinuhan na nanggagaling sa Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, hindi ka magbabackslide. Because nasa liwanag ka na eh. Bakit ka pa pupunta sa madilim? Amen. Nagiging mangmang ang isang tao kahit Kristiyano na nakakilala sa Diyos kapag pinipili niyang mamuhay pa rin sa kadiliman, mamuhay sa kasalanan, mamuhay sa takot, mamuhay sa pagdududa. Amen. Tatahimik na po rin kahit po. Another is Acts 16:14. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. Sabi po dyan, she was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. This is very important. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso. In other words, binuksan niya ang kanyang paningin, binuksan niya ang kanyang eyes of understanding para matanggap niya yung gospel na sinasabi po ni Paul. Ano sinasabi ko dito? When you preach, you share the gospel sa isang tao, mag-pray ka muna, Lord, kung itong taong ito gusto mong sharean ko, I pray that you open the eyes of his or her understanding. O kung marami sila, Lord, I pray na sila pong lahat mabuksan ang kanilang kaisipan sa iyong gospel. Because ang sabi ng Word of God, the minds of these people were blinded by the God of this world. Sino po yung God of this world? Si Satan, small g. G-O-D, small g, si Satan. The God of this world has blinded the minds of the people so that they could not see the light in the gospel of Jesus Christ. And that is why it is very important na kapag gusto mong maborn again ng isang tao, pamilya mo yan, kaibigan, katrabaho, kaklase, you need to pray first na magkaroon ng open door para maintindihan niya yung love ni Kristo sa kanya. Amen. Even po sa Psalms 119:18, open my eyes to see, sabi po dito, to see the wonderful truths in your instructions. Nag-pray si David na open my eyes, Lord, open my understanding, my heart, para makita ko yung kagandahan ng iyong katotohanan. Sabi po niya, katotohanan saan? Sa iyong salita. Sa iyong mga instructions, sa iyong mga utos. Si Paul din, sinabi rin po niya sa Ephesians 1:18, I pray. So katulad ni David, si Paul nagpray, I pray that the eyes of your heart, the eyes of your understanding, the eyes of your minds may be enlightened in order that you may know the hope in which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His people. Wow! So, nagpray po. No, nagpray si David, nagpray si Paul, sabi na in order that you may know the hope, na talaga makilala nyo yung pag-asa natin na tayo'y tinawag, yung yaman ng kanyang kaluwalhatian na mana natin na tayong mga pinabanal niyang mga anak niya. Hindi po natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan, ang plano ng Diyos sa atin. Kung di tayo magpipray, Lord, open the eyes of my heart, open the eyes of my understanding, that I may see my good future na pinangako mo. Amen.
Even though, Lord, dumadaan ako ng napakatinding pagsubok ngayon, it seems hopeless, but please open my eyes of understanding that I may see the hope that I have in you. Amen. It's very important to pray para po makita po natin. So prayer is a way for us to ask the Lord to open our understanding for both ourselves and others. Amen. So ano pong ibig sabihin po dito? Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin na buksan tayo ng Panginoon, ng Holy Spirit sa kanyang salita, buksan yung ating pangunawa, upang matanggap po natin siya. We need the Word of God kasi po, para hindi tayo ma-swayed or mahila ng mga kasinungalingan sa mundong ito, ng iba't ibang doktrina, at tayo po'y maging deeply rooted dapat sa Word ng Panginoon. Amen. Sa Psalms 119, 130, ang sabi po dito, the unfolding of your words gives light. Ano po yung unfolding? Yan po naka-fold, i-unfold mo. Yung mga nakatagong salita ng Diyos, i-unfold mo. Sabi diyan, the unfolding, ang sabi po diyan, of your words gives light. Ito yung nagbibigay ng liwanag. It gives understanding to the simple. Kaya gusto niyo pong maging tumalino, magkaroon ng wisdom, read the Word of God, and ask the Holy Spirit to open your eyes. Amen. Regardless of how many times you read the Bible, there will always be new revelations that provide light or understanding, particularly in your current situation, because His Word is alive. Amen. Kahit gaano pa po natin, kahit po sabihin natin, sino po dito ang nabasa nyo ng Bible? Sino naman po dito yung ilang ulit nyo nang nabasa ang Bible? Pero tuwing babasahin mo ang Bible, kahit 100 times pa yan, siguro po ako masasabi ko, lalo na New Testament, even 100 times nabasa ko na po. Ang Book of Revelation, katatapos ko lang po, pero namanghang-mangha ko, ang dami pong fresh revelation sa akin po ngayon, kaya gusto ko pong ituro ang Book of Revelation. Binalikan ko na naman po kahapon ang Book of Revelation. Ngayon po, nasa chapter 5 na po ako. Pinag-aaralan ko lang po, dahan-dahan ko po siyang pinag-aaralan. Pero sabi nga po natin dyan, every time you read the Bible, may fresh revelation. Bakit? Alam niyo po, meron pong library sa Amerika. It consists of millions of books. And one of the books in America, dun sa napakalaking library, nakalimutan ko na kung saan po yun, ay merong isang Bible po doon. At yung Bible pong yun, out of millions of books, within that library, isa lang ang libro na buhay. Walang iba kundi ang Bible. Pag binasa mo ang Cinderella, ganun pa rin ang sapatos niya. Di ho ba? Pag binasa mo si Snow White, lalasunin pa rin siya. Amen. Kahit po sa mga pinapanood natin, i-replay mo, ganun pa rin. Mananalo pa rin yung bida. Yung iba, riniplay yung laban ni Pacquiao, baka daw manalo na siya. Pero ganun pa rin, hindi ho ba? Pero kapag rini-replay mo ang Bible, nag-iiba. Merong bagong revelation. Magre-reveal ang Holy Spirit, una, kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Now, 7:26 na pen? Well, gusto ko pong hindi. Bakit 10 o'clock yung pisabita po yan, in covenant time. In the Bible, kapag nakita niyo po yung word, dalawa po ang ibig sabihin sa Greek niyan. Ang Greek word po niyan, ang word, in the beginning was the word, John chapter 1. Ang word po doon is, ang Greek is logos. The written word of God. That is logos. Pero merong ibang word na ang Greek word is rema o rima sa Greek po. Sa atin po tawag natin rema. Na ang ibig sabihin po noon, ito po yung fresh revelation from the logos. Nakukuha niyo po ibig sabihin. Saan po ito? Yung logos ay yung rema, for example, John 15:7. If you abide in me, sino ang me? Si Jesus. Sino si Jesus? The logos, the written word of God. And my words abide in you. Yung words po doon is rema. Kung nagbasa ka ng Bible, nabasa mo ang napakaraming logos, pero meron lang na magre-rema sa'yo. Amen? Sa dami ko po, yung iba po sa inyo, sa dami ng sinabi ko dito, kung minsan isa lang yung nagrema sa inyo. Yung nagrema sa inyo, ibibless ako ng Lord. Amen? However, nagrema pa rin sa inyo. Sa dami ng sinasabi po namin dito, yung iba sa inyo,
nagrema sa inyo na kahit pala ganito ako, mahal ako ng Diyos. Kung minsan yun lang po yung tandaanan nyo, but nagrema. Kasi napakaraming logos, pero isa lang yung nagrema. Ano pa po yung rema sa, another example is Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the logos, the rema of God. If you keep on hearing and hearing the logos, merong magre-rema sa iyo. Merong fresh revelation sa iyo. Merong sagot ang Diyos sa current situation mo. Kaya nga, ginagamit nito, balo mo, alam mo, nagrema yung sinabi mo sa akin. Yung pong nagre-rema, laging paulit-ulit sa'yo. Hindi, kaya nga po, ang sabi ng Lord, if you hold on to my teaching, yung nagrema sa'yo, pinanghahawakan mo, you will know the truth and the truth shall set you free. Nagrema po sa akin, yung Psalms 118:17, I will not die but live, and I will declare what the Lord has done. Psalms 118, pinanghawakan ko yun, kaya hanggang ngayon, buhay pa po ako. Nagrema din sa akin, yung pong by His stripes, we were healed already. Ewan ko po sa inyo, ako, nagrema din po sa akin yung I can do all things through Christ who strengthens me. Habang nagbibisikleta po kami ni Pastor Francis, habang inihingal po ako, pero sabi ko, I can do all things. Nagrema po sa akin yan. At in-apply ko, it is very, very effective. It's powerful and effective. Amen. So sa dami ng logos, sa dami po ng logos, tingnan niyo po kung anong yung nagrema sa inyo. Yun po ang pangungusap ng Holy Spirit po sa inyo. Even right now, meron po siguro nagrema sa inyo. Yung iba nagrema sa inyo. Haruma, bengi ko kanini, 10 o'clock ng pastor. Kaya mag-intercede na kayo. Amen. I hope na nakukuha po natin ito. Sa Hebrews 4:12, sabi po dyan, for the word of God is alive and active. Buhay po ang salita ng Diyos. Sabi po dyan, sharper than any double-edged sword, it penetrates to dividing soul and spirit. Why? In the Bible po, sa atin po talaga, ang soul and spirit, bagamat magkaiba, pero lagi po yung magkadikit. It is impossible to separate them kung wala ang salita ng Diyos. Only the Word of God can separate or can divide soul and spirit. And then, joints and marrow, nanunuot kahit sa utak ng buto. Ang sakit po, hindi ho ba? It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ginajudge po yung attitude natin, yung character natin, lalo na sa puso natin. Kaya nga po, kapag sinabi mo yung Word of God sa isang tao, kahit kung minsan, whether believer or unbeliever, anong sasabihin nila kapag nagalit sila? Huwag mo kong i-judge. Ang totoo nun, pwede natin sabihin, hindi ako nagja-judge sa iyo, ang salita ng Diyos. Dahil sinabi po dyan, yung salita ng Diyos, kapag ginamit mo, ginajudge yung attitude natin, yung thoughts natin, yung heart po natin. Amen. Kaya baka sabihin nyo, yung pastor rin, judgmental niya. Kaya ako yung nagja-judge. It is because the Word of God is alive. Masakit po siya. Di ba kung minsan, yung unang narinig mong salita sa tao, ang sakit niya. Pero sa susunod ng mano mo, parang wala nang kwenta sa'yo kahit isipin mo pa. Dahil ang salita ng tao, patay. Pero yung salita ng Diyos, kapag inulit-ulit mo yan, dahil buhay po yan, binabago ka, rine-rebuke ka, kinokorek ka, tinatama ka, binabago ka. Amen. Nasa 2 Timothy 3:16 po yan, for all Scripture, all, meaning Genesis to Revelation, all, is inspired by God, useful for what? Teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. All the Scriptures. Now, God's Word has the power to reveal everything, including the deepest secrets of men. Yung kahit na yung pinakamalalim na sekreto po natin, rini-reveal po ng Word of God. Kaya nga po, we need to speak the Word of God for everyone to hear. Amen. Dito po sa Luke 8:16, ang sabi po dito, remember, it judges the thoughts, the attitudes of the heart. Sabi po dyan ni Lord, no one lights a lamp and hides it in a clay jar and or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand. Wala daw po nag-iilaw ng lampara at nilalagay sa ilalim ng kama, tinatago. Instead, they put on a stand, naka-stand po. Ngayon po, hindi na naka-stand yung mga ilaw natin. Nasa mga ceiling na. Wala po sigurong nagpagawa kayo ng bahay tapos yung mga ilaw nasa floor. Ay para maiba, para unique. Makain lang rin lamaran, burida, unique lang. Wala akong ganyan. Lahat ng ilaw, kung di po nasa side dyan, basta nasa taas po siya.
nakataas siya, naka-elevate ang mga ilaw. Amen. So sabi ni Lord, walang nag-iilaw ng ganon. So those who come in can see the light. For there is nothing hidden that will not be disclosed. Walang anumang sikreto daw na hindi mabubulgar. And nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Amen. Kaya nga po yung po nagtatagupan ng mga sikreto sa inyo. Meron pong kwento sa Bible, no? Minsan na nagiinip po si Nebuchadnezzar. Alam niyo po yun? Yung sabihin niyo sa akin yung panaginip ko at interpret niyo, sabi niya po sa mga magi niya, sa mga mangkukulam niya, sa mga sorcerers niya, sa mga warlocks niya. Sabihin niyo po sa amin at yung panaginip muna kasi imposible po dapat sabihin niyo para ma-interpret namin na hindi. Ang sinasabi ni dito, nagdesisyon na ako kung hindi niyo masasabi yung panaginip ko, hindi niyo ma-interpret, papupugot ko lahat ng mga ulo niyo. Kasama po sina Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Naalam po natin ng kwento na i-reveal po ni Daniel ng kwento. Still remember the story? Para na ako mo po kakaba, 7:34 na. Daniel 2:47, sabi po dyan, the king said to Daniel, surely your God is the God of gods. Wow! What a title na binigay ni Nebuchadnezzar. The Lord of, sabi po dyan, the Lord of kings and revealer of mysteries. For you were able to reveal this mystery. Nasabi niya yung exact na panaginip at na-reveal niya yung eksaktong interpretasyon. Because the God of Daniel, na God po natin, na Diyos natin ngayon, is the revealer of mystery. There are so many mysteries, pero only God, only Jesus, only the Holy Spirit, through the Word of God, can reveal it to us. Amen? Kaya po kailangan po natin ang Lord. Bakit po na-reveal? Because Daniel, hindi nila kinompromise ang Word ng Lord. Hindi sila kumain ng mga pinagbabawal na pagkain po nila during that time because they are under the old covenant. In other words po, hindi nila kinompromise ang salita ng Diyos na meron po sila ngayon noon, yung Torah, yung Pentateuch. Ano po ang Torah or Pentateuch? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun lang po ang word po nila, pero pinanghawakan po nila. They never compromise. Kaya nga po, naging faithful po sila. Kaya nga po, i-reveal. Now, kaya nga sabi po ni Lord sa John 8:31-32, Jesus said to the people who believed Him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teaching. Si Shadrach, Meshach, Abednego, at si Daniel, true disciples po sila. Kahit nasa ibang bansa po sila, captured po sila dahil sa gera ni Nebuchadnezzar, sinira ang Israel, sinira ang Judah, sinira ang temple, pero naging faithful sila. Alam po natin ang kwento, na-promote po si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego because of the mystery that was revealed through them. And sabi po dito, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Pag pinanghawakan mo na may kagalingan at nung gumaling ka, ay totoo nga, you've known the truth now, and the truth has set you free. Amen. Pinanghawakan mo, meron pong mga ilang testimony na narinig natin sa Wednesday, yung pong hindi sila ng utang, sabi ni Lord, hindi ako mang-uutang, ikaw magpo-provide ng pambayad namin ng ganito. For example, kuryente, on the last minute, nag-provide ang Lord. Napakahirap po nun. Sa atin po, kung minsan, pabulay niya pa mo, manutang na ka. May mga ganyan pong mga tao. Or kahit kailan, hindi magtitiwala sa Diyos. Gusto niya makita niya yung mga kasiyo niya para utangan naman niya. Paano may fellowship yun sa isang tao? No? Tahimik po. 1 Corinthians chapter 2, 14-16. But people who aren't spiritual, yung mga hindi spiritual na mga tao daw po, can receive the truths from God's Spirit. Sino yung mga spiritual ba? Yun lang nagde-devote kay Lord. Faithfully devoting their time, faithfully holding on to the Word of God. These are the people who are spiritual. It all sounds foolish, ang sabi po dan, yung mga hindi spiritual, to them, no, and they can't understand. Kaya nga po yung mga taong hindi spiritual, hindi nila maintindihan bakit tayo nagtataas ng kamay. Hindi nila maintindihan bakit po pag-worship natin, masaya tayo, lumulundag pa. Hindi nila maintindihan yun. Hindi nila maintindihan bakit tayo nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng first fruits. Parang sabi na, ibibigay mo, ito pa yung sasabihin nila, biyeme yan kay pastor. Akala nila, binibigay natin yung mga offering natin sa pastor. No, iniulit ko, hindi po namin hawak yan. Nakasweldo po kami, yun lang po ang tinatanggap namin sa church. Yung sweldo, allowances, at saka po yung mga ibang mga
Mga benefits, yes. Thank you, Pastor John. Yun lang, pero hindi namin hawak ang pera ng Diyos. Meron pong mahawak po yung mga elders po. Amen po ba? Kaya nga po, hindi na natin ginagawa to. Pero dahil spiritual tayo, ginagawa natin mag-offer, mag-tithes, mag-first fruit sa Lord because we are spiritual. Amen. And then, ang sabi po dito, for only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Those who are spiritual can evaluate all things. Sabi niyo po, all things. Sabi po dyan, can evaluate all things. Ibig sabihin, you can discern the truth. Madidiscern mo. You can evaluate a person kung niloloko ka lang niya. Nadidiscern mo yung isang tao kung binobola ka lang niya. Nadidiscern mo yung tao kung gusto lang niya ng pera. Hoy, sabi niya, ang tagal-tagal na natin hindi nagkikita. Dati binibisita mo ko, ba't di mo ako dinalaw? Nanong buri na sabihan nito, matamba mo na akong ididi ng pera, anak kanita. Nadidiscern mo po yun. Because sabi dyan, you can evaluate all things. Kaya minsan, sino dito yung parang nadidiscern mo, pero, puta, mali ko, parang judgmental ako. Di ba ganyan feeling natin? Pero, actually, if you are hearing from the Spirit, hindi yun basta nilang pumasok sa isip mo. Nagsalita ang Holy Spirit sa'yo. Huwag kang maniwala dyan, lamaran yan. Mag-iingat ka dyan. Isa yung vampira. No? Alam nyo na yung vampira. So sabi mo dyan, you can evaluate all things, discern the truth. Ibig sabihin po, but they themselves cannot be evaluated by others. Yung iba hindi tayo maintindihan. They cannot judge us. They can even discern kung ano ba yung nagpapasaya sa atin kahit may problema tayo. They can even discern. Kaya sabi mo dyan, for who can know the Lord's thoughts, who knows enough to teach Him, but we understand these things for we have the mind of Christ. Anong ibig sabihin po na we have the mind of Christ? We have the Word of God. We can only have the mind of Christ kung pinag-aaralan mo ito at nagpapaturo ka sa Holy Spirit. Amen po ba? So God's truth is revealed to us when we hold on to His Word through the power of the Holy Spirit. Again, we can never understand the Scriptures if we will not allow the Holy Spirit, if we will not pray to the Lord and allow the Holy Spirit to teach us, to explain His Word to us. Amen. So now, lastly, number 3. What other meaning is there to Jesus being the light of the world? Another meaning is that He is the guiding light. Alam niyo po yung kanta ni Garing Valenciano na, You are my light, you're the lamp upon my feet. I think awitin nata mamaya yan, no? Awit sila ngayon. So, wag po kayong aalis. Nandito po si Gary D. Praise the Lord. He is the guiding light. Ibig sabihin po niyan, siya po yung, alam niyo po, in Exodus, sino po yung pillar of light? Si Jesus po yun. Yung pong, sa dilim po ng wilderness ng disyerto, hindi madilim ang mga Israelites for 40 years. Nandiyan po yung ulap na nagliliwanag po. Wow! At yung pong mga wise men na pumunta nung kapanganakan ni Kristo, ano ang nag-guide sa kanila? Yung tala, yung star, yung light of Jesus. Kaya nga po, pag sinabi ng Lord, na ngayon pong pinag-aaralan natin na sabi ni Lord, I am the light of the world. Ako yung guiding light mo. So the world is full of darkness and it's getting darker in these last days. We need the Word of God to guide us towards the light of the Lord Jesus. Ang sabi po sa Psalms 119:105, Your Word is a lamp for my feet and a light on my path. Ano daw po yung ilaw, yung lampara? Salita ng Diyos. Wala nang iba po. Hindi po yung libro ni kung sino-sinong libro po. Madidilim po yung mga yan. Walang iba kundi po. Sabi po dyan, a lamp for my feet. No, i-explain ko na naman po ito. Nung panahon po natin, sa baryo, para makita mo yung tinatapakan mo, binababa mo yung lampara. Para makita mo yung, ano mo, kung hindi ka nakaapak na, o walang ahas, o hindi ka mahulog sa kanal, o hindi ka nakaapak ng ginto. Alam niyo po yung, yung mga lasing na
Pare, cake ka na. Cake, cake yan pare, taklayan. Muling malasing da. O, nung bisa ka, para patunan tayo, takman tayo, tikman de. Ay, taklayan. O, si Mapi tayo, damusa ka na. At tune kang asbuk da, magpasalamat lang kayo. Talagang thankful na rin malasing. Now, a lamp for my feet. It is for your current situation. Ang Word of God, makikita mo ano bang sitwasyon mo ngayon. Tama pa rin ba pamumuhay ko? Tama ba rin pa ang puso ko? Anong current sitwasyon mo ngayon? Meron kang problema? The Word of God is a lamp for your feet. Ito ang solusyon. Oh Lord, nakita ko ng problema ko. It is because nanahan ka sa salita ng Diyos. And a light on my path. Pag gusto mong tingnan, kung tama pa yung dinadaan mo, tinataas mo yung lampara. Nung pong tayo nasa baryo po nun. Amen. Pilala mo rin ang chicken baryo. Pastor Francis mo ata yung kahit. Tinataas po natin, kahit po flashlight ngayon, binababa mo pa rin yung ilaw sa flashlight. Ano nga damo sa coin? Ay, pambihira. Jackpot. Diba? Tapos, tinataas mo yung ilaw niya para makita mo yung dinadaanan. A light on my path. It is for your tomorrow. Kaya nga pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos para makita mo yung tomorrow. Kahit ganito ang sitwasyon ko, may problema ko, I know tomorrow, i-bless ako ng Lord. I know tomorrow, my future is brighter. I know tomorrow, darating ang Panginoon. I know tomorrow, hindi ako pababayaan ng Lord because Jesus, my God, is already in my future. Amen. Kaya nga po, a lamp on my feet. Sana po mas naintindihan po natin ngayon. So God's Word is a source of light, understanding, wisdom, and discernment. Psalms 32 verse 8 and 9, I will instruct you and teach you in the way you should go. Si Lord daw po ang mag-instruct sa atin kung saan tayo patutungo, paano gagawin po natin. I will counsel you, ito pong masarap dito, with my loving eye on you. Alam niyo po yung habang in-instruct, Lord, tinitingnan kanya na natutuwa po siya, yung countenance niya, yung pagmukha niya. No, ang ganda yung tinitingnan. Alam niyo po yung tinignan ka ng magulang mo habang papaalis ka, karoklawi ka. Uling kaminos na naman pinggan. Ang makanyan. Pero si Lord, hindi po, habang in-instruct ka ng Lord, yung loving eye niya nandoon, hindi sabi niya, do not be like, pero ito, hindi automatic. Sabi niya, do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle. Alam niyo po yung bit, yung sa bukara ng at saka po yung bridle, para makontrol mo yung kabayo po, dapat meron siyang ganon. Sabi ng Lord dito, huwag kang maging katulad ng isang kabayo. Wala akong sigurong kabayo dito, lahat mga tupa. Amen? Amen! But must be controlled by bit and by bridle, or they will not come to you. Ano? Jesus' name. Ano sinasabi po ng Lord dito? Sinasabi po niya, do not be stubborn. Do not be stubborn, sabi diyan, and be willing to obey God. Pagilipat yun Yan. No? Be willing to obey God, and He will always guide you to His wonderful plans. Kaya hindi mo na-receive yung instruction ng Lord para ikaw ay mabless o maganda ang buhay mo, na kahit may problema ka, meron kang kapayapaan. Because kung minsan matigas ang ulo po natin. Para tayong mga kabayo. Amen! Kaya nga, do not be like the horse or the mule. Huwag kang maging katulad ng isang kabayo na very stubborn. Ang sabi po ng Lord sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient. Sabihin niyo po, willing and obedient. Yung iba obedient pero they're not willing. Masama ang loob. Sige na nga, magbibigay na ako tayo sa pastor para, di ba? Be willing. Sige na nga, mag-attend na ako ng CEO. Lagi na lang akong pinapatamaan sa sermon. Yung mga ganyan po. But you're not willing. Dapat po, willing ka, no, and obedient ka. Ibig sabihin to, surrendered ka. Yielded ka. Amen. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. The reason why you are not eating the good things of your life, it is because you are so stubborn. I hope sa Calvary Temple wala nang stubborn. Amen. Tayo po'y willing and obedient na. Amen? So kaya nga po, pag willing and obedient tayo, sabi ng Lord sa Isaiah 58:11, the Lord will guide you continually. Why? Because you are willing and obedient and satisfy your soul in drought
No, kahit po sa tagtuyot, siya satisfy ka ng Lord and strengthen your bones, palalakasin ka niya, and you shall be like watered garden and like spring of water whose waters do not fail. John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you. Ang guide po natin talaga ngayon, ang Holy Spirit. He guide you into some truths, no, into all truth. Kaya nga po, we can evaluate all things. Isa sa pinakamahirap na decision po namin ng mag-asawa, yung pong pa-opera siya sa puso, na naka-schedule niya sa heart center dahil ganyan po kalaki yung butas ng puso niya. And then, one day, ako araw-araw ko nagpe-pray, Lord, dapat ba talaga ma-opera ang aking misis? One day, meron siya nakilalang doktor. Pinuntahan po niya kamakailan, pinasalamatan niya, na pinakita niya na buhay pa siya. That was 2018 of 2018, I don't know anong month, pero February po, nakita po yung depresya sa puso ng miss ko na ICU siya. Sabi, nung kinuwento niya sa akin, Joe, meron ako nakausap sa kliyente namin sa bangko. Isa siyang doktor, sabi niya, wag daw akong pa-opera sa puso dahil ganyan. There are reasons why. Kung bata ka pa, pwede. Yan, ang reason lang yan, napagod ka, na-stress ka. No, hindi man niya alam na na-stress nga siya sa seminar niya sa bangko sa Manila. Pero sabi ko, nagdesisyon kagad ako. Na-discern ko kagad. Hindi yan aksidente. Pinadala yan ng Diyos sa prayer natin kung pa-opera ka o hindi. Ikaw, gusto mo bang ma-opera? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi kanya. O hindi, wag kang pa-opera. O gayon, mabiyaya. 2018. That is so difficult for me because kung namatay ang misis ko, sisisihin ko ang sarili ko habang buhay. Kung namatay ang misis ko, sisisihin ako ng mga pamilya niya habang buhay. Sisihin ako ng mga anak ko. Kahit hindi nila sabihin. Ang pagsisisi, lalo na sa sarili ko, lalagi ko yung kukondem na nung gewa ko ng gewa ko. And that is why we need the guiding light. We need wisdom from the Lord. Kung ano ang dapat natin gawin. Sabi po dyan, no, He will guide you into all truths, ang Holy Spirit. He will not speak of His own. No? Ganun lang, yun lang po. No, ibang mensahe na po yun. He will guide you into all truths. We need the Holy Spirit. Talk to the Holy Spirit. Talk to God. Devote your time to God. Amen? So you can always count on the Lord to always guide you with His light through His Word and the help of the Holy Spirit. Amen. Sino po dito ang naliwanagan? Palakpakan niyo po ang Lord. Mag-wrap up na po tayo. I am the light of the world. He is the overcomer of darkness. He is the revealer of truth. He is the guiding light. Mga last verses na lang po, Matthew 5:14-16, you are the light of the world. Sabi ni Kristo, you are the light of the world. Remember, yung binasa natin kanina sa John 8:12, you will have the light of life. So sabi ng Lord, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, no, walang nagtatago daw ng ilaw. In the same way, sabi ni Kristo, let your light shine. Bakit let? Hindi automatic nag-shine tayo. We need to let our light shine. It is a choice to walk in the light. To live in the light. It is a choice. Kaya sinabi niya, let your light shine. Nasa sa atin po. How? Let your light shine before others that they may see what? The light? No, good deeds. Yung light po dito, yung good deeds natin. Habang gumagawa po tayo ng tama, ng matino, pagtulong sa kapwa, they're seeing the light that is within us, that is from Jesus. And they glorify the Father in heaven. Amen? So Jesus shared His light with us in order to light up this dark world, allowing others to see the truth and hope we have in Christ. Napakarami pong mga tao nasa kadiliman ngayon. They need Jesus. They need Jesus. And alam niyo po, meron po akong, wala na sa dito. Pwede yung last verse na lang po ito. Kasi bago ako umalis kanina, nangusap ang Holy Spirit sa akin na ibigay ko itong verse na ito. 1 Peter 2:9. NLT, please. 1 Peter 2:9, NLT. But you are not like that. Ang sabi po, NLT, please. You are not like that, for you are a chosen people. No? Chosen people, ang sabi po dyan. You are a royal priest. Diyan sa NIV po, royal priesthood.
a holy nation, God's very own possession. God's special possession. Ala kayong NLT? Sali kayong Bible nyo. So, anyway po, sa NLT po, God's very own possession. Tayo pagmamay-ari ng Diyos. Dahil tinubos tayo ng dugo ni Kristo. As a result, you can show others the goodness of God. Dahil tayo possession ng Lord, nasa atin ang liwanag, no, anong resulta nito? We can show. Let your light shine before others. Sabi po dyan, no, you can show others the goodness of God, that you may declare the praises of Him. Dito ho. Pero sa NLT, you can show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. Sa ibang salin, marvelous light. Sino po nakakita sa inyo that you are in the wonderful light of God? That is why it's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Alam niyo po yung awit na yan? Walk, 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 walk in the light. It's a great thing to praise the Lord kapag ikaw ay nagliliwanag dahil kay Kristo. Yes, may problema. Madilim. May mga kasalanan, may mga tukso dyan. Pero meron kang liwanag. Manatili kang lumakad kasama si Kristo. And the rest of your life, magiging maliwanag. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Praise the Lord. Sino pong na-bless? Magsabing praise the Lord. Amen. Let's worship Jesus.